Catherine Bernardo, abay totoo nga bang or totoo na may nagbabalik na trauma patungkol sa mga masasakit na nakaraan ni Miss Catherine? So ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. At ngayong araw, ito na, no, bago tayo mag-umpisa, of course, nais kong pasalamatan ang ilan sa mga Catherine fans, no, yung mga Catherinatics, yung mga Kat din, ang dyan pa rin po sa atin pong lagi pong umaabang sa mga updates natin at nagtitiwala po. Maraming salamat. And of course, syempre po, hayaan yung batiin ko rin po kayo ng belated Merry Christmas. I hope that you enjoy the vacation. I hope that you enjoy the Christmas, iba kahapon. And if you want to send gift, no? Kung gusto niyo pong regaluhan si Dareds, willing po akong ibigay. Ilapag ang aking GCash number dyan sa comment section or dito po sa ating screen. Kaya naman ngayon palang pinagpapasalamat ko na po yan. And ngayon pag-usapan natin si Catherine Bernardo kasi matapos kasing mag-cross ang paths nitong si Miss Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa isa pong event, no, kung saan parehas po silang kasama sa entourage ni Rhea at ni Sanjo Marudo's wedding. So, marami po ang mga nagbigay ng kanilang mga saloobin patungkol sa bagay na ito na sinasabing hindi nga raw di umano nagpansinan itong si Catherine at saka si Daniel Padilla. Well, kung tutuusin is bakit kailangan ba nila ano pa sila, maging sweet sila sa isa't isa or kailangan ba talagang maglapit sila sa isa't isa pagtapos ng mga nangyarit na ganap sa kanila mga buhay. 'Di ba? Sabi diyan, muli na namang naispatang nag-cruise ang landas ng ex-lovers na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa ginanap na church wedding ng kaibigan nilang si Sanjo Marudo at Rhea Ataide. Batay sa mga kumakalat na photos, videos online, nagkita ang dalawa nitong Martes, December 23. Muli na namang ngang nabuhay ang Katniel fans sa pag-share at pagkuha ng ilang mga pictures na Catherine at Daniel na magkalapit sa loob ng simbahan na nakatuon ng atensyon sa mga kaibigang ikinakasal. Hindi naman malinaw kung magkakaroon ng interaksyon ng dalawa o kung nagkakamustahan or nagbatian man lang. Kaya naman marami sa Katniel fans ang umaasa na sana'y mayroon dahil marami ang umaasang magkakaroong muli ng komunikasyon ang dalawa. So yun po yung kanilang mga speculation. Ngunit sa maraming mga fans ananlumo dahil muli na naman nilang nakumpirma na wala na talagang pag-asang magbalikan sina Catherine at Daniel dahil kasama ng huli ang kanyang rumored girlfriend na si Kayla Estrada nang dumalo sa mahalagang okasyon ng kaibigan. Nahagip kasi ng kamera ang dalawa base na rin sa mga uploaded videos online. Samantala, mag-isa namang dumating ng simbahan si Catherine at walang kasamang +1 base sa rin sa online videos. Mayroon ring mga kuha na nakitang magkasamang lumabas ng simbahan sina Daniel at Kayla. Hawak pa nga ni DJ ang bag ni Kayla at sumakay sila sa isang sasakyan papuntang reception. At dahil nga rito ay maraming mga fans sina Catherine at Daniel ang nagsabi talagang kailangan na nilang mag-move on dahil mukhang masaya na si DJ sa kanyang bagong minamahal. Masakit man tanggapin ng ilang taon rin tayong kumapit na pwede pa pero may bago na talaga tayong stepmom, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, grabe, ramdam mong masaya talaga si Daniel ngayon with Kayla at kailangan ko na talagang i-let go. Sana mahanap na rin ni Catherine yung magpapasaya sa kanya kasi si DJ masaya na rin. They deserve happiness kahit magkahiwalay na sila. Yan ang hirit ng ilang mga netizen para po kay Catherine Bernardo. Pero alam nyo kung makikita nyo po doon, parang from afar, mararamdaman po ninyo na may awkwardness between them. Talagang nakakaranas sila ng awkwardness sa isa't isa. Syempre nga naman, di ba, for the past how many years kayong magkasama, tapos magkikita kayo sa isang event. Pero, ang maganda naman po kay Catherine tsaka kay Daniel, they never said any parang makakasira sa kanila pong
kanilang credibility bilang isang artista, 'di ba? Never naman siniraan ni Catherine si Daniel. Tangi ang gumagawa lang nun yung mga fans, no? Pero si Catherine mismo, wala siyang sinasabing against Daniel. Laging magaganda lang yung sinasabi niya. Kaya nga sa isang post, ay naiintindihan ko tong post na to. Sabi niya, I genuinely don't understand why sympathy is being redirected to Daniel when he's the one who caused the damage. He broke Catherine emotionally, publicly, silently, and yet people are acting like he deserved comfort. The way some fans suddenly turn on Catherine just because Daniel moved on is embarrassing. Since when did finding someone new automatically erase accountability? Hindi naman daw porkit nakapag-move on na at meron ng bago si Mr. Daniel Padilla ay kinakalimutan na ng lahat yung nagawa, no, nitong si Mr. Daniel Padilla with Catherine. Yun ang yung kanyang pinopoint out dito sa kanyang post. Catherine stayed silent. She protected Daniel. She stood by him when it matters most. Let's not rewrite history. Catherine was the bridge that gave Daniel a place in showbiz. Strip that way and ask yourself, before the love team, before the fame, before the privilege, who was he? Sabi niya, no? Who was he before her? Exactly, without Catherine, there is no Daniel. Brand the way people know it today. So no, not this time. I won't stay quiet. I'm standing up for my girl, Catherine. How can you hate someone who never wronged you? A genuinely kind, graceful woman who mind her own business, yet somehow she's the villain. Nakakalungkot, but then again, maybe it's envy. Sabagay, Catherine has everything you don't: class, substance, talent, and name she built with her own hand. 'Di ba? So parang itong fans na to, parang bumabalik yung trauma na bakit si Catherine ang pinag-iinitan ng mga netizen? Bakit si Catherine ang parang sa kanya napunta yung hate, no? Matapos po na nakalimutan na ba ng publiko kung ano yung ginawa ng kanya pong dating karelasyon, at the same time kung ano yung sakit na naranasan ni Mr. Daniel or Miss Catherine Bernardo during those times. And let's talk about this so-called upgrade narrative just because Daniel chose an educated girl. Please, education is not measured by a diploma alone. Finishing school doesn't automatically make you more intelligent, more decent, or more valuable. Catherine is self-made. Everything she has now came from years of hard works. Since she was a kid, she didn't wake up privileged. She earned place. What's really funny is now people claim to hate cheaters and liars, yet suddenly depend one when it's convenient. The hypocrisy is loud. Yesterday you were preaching morals, today you're making excuses. Pick a side and be consistent. As for the mayor's issue, did Catherine confirm anything? No. So it remains a rumor. And even if she were seeing someone, that's her life, her choice. She owes no one an explanation. Respect costs nothing. Catherine is a smart woman and she wouldn't put herself in the same situation that hurt her before. So maybe instead of dragging a woman who choose dignity and silence, ask yourself, why is it so easy for you to protect a man who caused the damage in the first place? Parang sinasabi niya kasi dito, million of fans, parang sinasabi niya na bakit one side lang yung pinoprotektahan ng publiko, 'di ba? Samantalang sa isang parte ng kanilang mga buhay, malinaw na sinasabi ng ilang mga ebidensya, no, di umano na si Daniel Padilla ay nag-cheat kay Catherine ng paulit-ulit. But yet, dahil po napabalita, dahil sa mga chika ni Miss Christie at saka ni OG Diaz na magkarelasyon di umano itong si Mayor at saka si Catherine, doon po nagsimula yung parang sinasabi nila ni si Catherine daw ay parang hindi na siya namili, ganyan. Yun yung naging batayan ng mga netizen. So tama naman yung sinasabi niya na bakit si Catherine ang pinag-iinitan ng netizen, yet siya po yung unang, in the first place, siya po yung nasaktan, siya po yung sinaktan, 'di ba? So parang bumabalik yung trauma ng mga nanonood at sumusuporta kay Catherine Bernardo, kaya hindi na po sila mananahimik, pero ipaglalaban nila ang Catherine Bernardo.
So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Pag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.